Kamusta? Ngayong araw sa kaysaysayan ng Pilipinas, alamin natin ang kaysaysayan ng Artikulo 1. Kung ito ba ay totoo o hindi totoo? Ang Artikulo 1 ay salitang Espanyol. Nulit, hindi ito isang opisyal na batas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ngayong araw, ipapaliwanag ko sa inyong lahat kung ano ba ang ibig sabihin ng Artikulo 1. Pero bago pa tayo magsimula, may tanong ako sa inyong lahat. Kilala nyo ba siya? Siya ay matapang na general sa buong kaysaysayan ng Pilipinas, pero kilala siyang bilang General Artikulo 1. Sino kaya siya? Letter A, Andres Bonifacio. Letter B, Gregorio de Pilar. Letter C, General Antonio Luna. O letter D, General Antonio Licarte. Bigyan ko kayo ng 10 segundo para mag-isip ng tamang sagot. Okay? Ang tamang sagot ay letter C, General Antonio Luna. Ang sinasabing Artikulo 1 na nagsasabing ang hindi sumunod sa utos ng punong general ng digmaan ay tatanggalan ng ranggo at ipapatay sa hukumang militar na walang paglilitis. Hindi ito bahagi ng mga batas na ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas. Gayunpaman, may kaugnayang itong bahagi ng mga regulasyong ng panghimatsikang hukbong katian ng Pilipinas noong panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ang mga revolusionaryong sundalo ay gumamit ng Ordenanza del Ejército mula sa Kastila upang ayusin ang kanilang mga pwersa. Si General Antonio Luna ay kilala sa paggamit ng isang patakaran na katulad ng sinasabing Artikulo 1 upang ipatupad ang disiplina sa loob ng kanyang hukbo. Ito ay isang estratehiya niya upang panatiliing matatag at handa ang mga sundalo laban sa mga pwersang Amerikano. Ngunit hindi ito opisyal na batas ng mga Amerikano. Sa kabilang dako, ang mga batas na ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas noong kanilang pananakop ay kinabibilangan ng una, Batas Organiko ng Pilipinas, panalawa, Batas Sedisyon, pangatlo, Batas Jones, at pang-apat, Batas Tydings-McCarthy. Ang pelikulang General Antonio Luna, ginamit ang konsepto ng Artikulo 1 bilang paunahing elemento para ipakita ang matinding disiplina na ipinatutupad ni General Luna sa kanyang hukbo. Ang production company ng pelikula ay tinawag pa na lamang Artikulo 1 Productions bilang pagpupugay sa konseptong ito. Sa kaysaysayan, walang opisyal na batas o artikulo na ganap na katulad ng sinasabing Artikulo 1 na ipinatupad ng mga Amerikano. Gayunpaman, may mga katulad na patakaran sa Ordenanza del Ejército ng mga Kastila na ginamit ng mga revolusionaryong sundalo ng Pilipinas noong panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Si General Luna ay kilala sa pagiging mahigpit sa disiplina
at gumamit ng mga parusa para pamanatiliin ang kaayusan sa kanyang mga tropa na naging dahilan kung bakit siya tinawag na General Artikulo 1 ng ilan. Ang Artikulo 1 ay tumutukoy sa isang mahigpit na alintuntunin na nagbibigay ng ganap na otoridad sa pinakamataas na opisyal na magbigay ng utos at nanailanan ng walang pasubalit pagsunod mula sa mga nasasakupan. Ayon sa mga kwento at tradisyon, ang hindi pagsunod dito ay may matinding parusa, pagtatanggal ng ranggo o posisyon, o kaya ay agarang parusang kamatayan na walang formal na paglilitis. Ginagamit ito noon para mapanatili ang matinding disiplina at kaayusan sa loob ng hukbo lalo na sa panahon ng digmaan. Pero sa kasalukuyan, itinutuloy itong lapat sa batas at karapatang pantao dahil wala itong proseso ng hustisya. Maraming salamat sa pakikinig at paalam sa inyong lahat. Hanggang sa susunod.